Pagka-graduate ni Lerisa ng high school, ay tinulungan na niya ang kanyang inang si Lily sa pagtitinda ng barbecue sa bayan. Kapag umaga, ay nagtitinda sila ng gulay sa palengke. At kapag hapon naman, nagtitinda na sila ng barbecue. Ang ama niyang si Nicolas, ang bumibili ng mga kailangan pagkatapos ng kalahating araw na pamamasada. Ito na rin ang nagluluto at nagtutusok ng mga paninda nila. Kaya kapag umuwi sila galing sa pagtitinda, dadalhin na lamang nila iyon sa bayan para ito ay ibenta. Ang kanyang ama naman ay namamasada kapag gabi hanggang hindi sila natatapos sa pagtitinda. Gusto yun mang magkolehiyo ni Lerisa, ay wala naman silang sapat na pera para sa kanyang matrikula, lalo at private school ang paaralan sa kolehiyo sa kanilang bayan. Pero ganun pa man, ay ayos lamang yun sa kanya. Dahil masaya naman siya sa kanyang ginagawa. Natutulungan niya ang kanyang magulang at nag-iipon na rin sila para nang sa ganon ay magkaroon na sila ng sariling pwesto sa bayan at hindi na mangungupahan pa. Mura lang naman pero mas mainam pa rin ang sarili nila para naman sila ay makatipid-tipid. May kapatid siyang lalaki. Ito ay si Nathaniel na ngayon ay nasa first year high school na. Anak, pagpasensyahan mo na kung hindi ka namin mapag-aral sa kolehiyo ha. Hinging paumanhin ng kanyang inang si Lily. Isang umaga, habang nag-aanda sila para sa pagtitinda ng gulay. Nay, ayos lang po yun. Ang mahalaga po ay natutulungan ko kayo at nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Nakangiting sabi niya, maswerte si Lily kay Lerisa dahil napakabait nito, magalang at marespeto itong anak. May kita rin naman ito sa pagtitinda ng gulay at pati na rin sa barbecue para naman mabili nito ang mga gusto niya. Isang gabi habang nakahiga sina Lily at Nicolas, tinanong ni Lily kung kailan ito sasabihin sa mga anak ang tunay na katayuan nito sa buhay. Ang sabi naman ni Nicolas, sa tamang panahon na lamang sasabihin niya sa mga anak iyon. Sa ngayon, ayaw muna niyang malito o mag-isip ang mga ito. Masaya rin si Nicolas sa buhay na meron ito ngayon. Tahimik at walang gulo. Minsan, hindi niya maiwasang isipin na kung sakali man na bumalik siya sa kanyang ama, marahil ay mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit naisip rin niya na baka itakwil rin siya ng kanyang ama, lalo at ilang taon na rin ang nakakalipas simula nang siya ay maglayas. Mabuti na lamang at naiintindihan siya ng kanyang asawa. Ayos lang daw naman na yun dito. Dahil ang mahalaga ay mabuti siyang asawa at ama ng kanilang mga anak. Hinalikan niya sa noo ang asawa at sinabi kung gaano niya ito kamahal. Kinabukasan ay maagang gumayak ang mag-anak. Si Nathaniel ay para pumasok sa paaralan, sina Lily at Lerisa naman ay para magtinda ng gulay sa bayan, habang si Nicolas naman ay para mamasada. Puno ng saya ang kanilang mukha. Paglaki ko po, gusto ko pong maging isang doktor, Nay, para makatulong po sa may mga sakit at para maiahon ko rin po kayo sa hirap. Puno ng pag-asa na sabi ni Nathaniel. Ginulo naman ni Lerisa ang buhok ng kanyang kapatid at sinabing mangyayari ang gusto nito. Maraming napagbentahan ang mag-ina ng umagang iyon. 2:00 na ng hapon ay nagtitinda na sila ng barbecue. Kasalukuyang nag-iihaw si Lerisa ng mga sandaling iyon habang may lalaking bumili ng marami sa kanilang paninda. Napatingin siya sa harapan niya nang may babae naglalakad papalapit sa kanyang direksyon. Minukhaan niya iyon. Ito ay si Catherine. Kaklase niya noong high school pa lamang siya. Kakompetensya niya ito sa pagiging top. Tinignan niya ito mula ulo hanggang sa paa. Naka-high heels, nakadress na kulay berde, na bumagay naman sa kutis nitong napakaputi. Hindi man ito iyon sabihin, makikita sa paraan ng paglalakad nito na maayos at maganda ang trabaho nito ngayon. Malapad ang ngiti nitong nakatingin sa kanya. Kumusta, Lerisa? Tanong nito nang makalapit na sa kanya. Ngumiti naman siya rito pabalik. Ayos lang naman ako. Ikaw, mukhang maganda ang trabaho natin ha. Tanong niya rito. Mas lalong lumapad pa ang ngiti nito. Litaw na rin ang mapuputi nitong ngipin na meron pang braces. Sinabi ni Catherine na napakaganda raw ng trabaho nito. Manager daw ito ng isang call center sa kanilang branch. Masaya naman si Lerisa para sa kanyang kabatchmate. Ganoon na raw talaga kapag nagsikap sa buhay.
Umaasenso ang buhay. Hindi naman kinakitaan si Lerisa ng inggit. Masaya siya sa kung anong meron siya ngayon. Kontento siya sa kayang ibigay na biyaya ng Diyos sa kanila. Hindi maganda na naghahangad ng sobra. Sabi nga, sapat nang marunong kang makontento. Bakit ba kasi hindi ka nag-aral, Larissa? Kung nag-aral ka lang sana, sana hindi ka nagbibenta ng barbecue. Baka nga supervisor ka na rin ngayon sa kumpanya O mas mataas pa roon. Mas matalino ka kaya sa akin. Bakit yan ang ginagawa mo sa buhay mo? Nang iinsulto nitong sabi, habang nakataas pa ang kilay. Hindi maiwasang mainis naman ni Larissa sa sinabing iyon ni Catherine. Ayaw niya ng away kaya nagpakumbaba na lamang siya. Mas sira lamang kasi ang mood niya sa pagtitinda. Ngumiti na lamang siya rito. Sinabi niya na ang tunay na matalino ay hindi nang aapak ng kapwa-tao dahil lang sa may narating na siya sa buhay. Ang tunay raw na matalino ay marunong rumispeto sa kapwa-tao at marunong magpakumbaba. Sinabi rin niya na masaya siya sa kanyang ginagawa dahil ang pag-asenso ay nasa tamang panahon raw. Hindi nila alam ang mangyayari sa hinaharap. Natulala na lamang si Catherine dahil sa mga sinabi niya. Yung mga customer niya na nakapakinig niyon ay pumalakpak dahil sa sagot niya. Tumalikod na lamang si Catherine at naglakad papalayo. Ang galing mo naman, sabi ni Jake, isa sa mga masugid niyang customer. Minsan na rin itong nagsabi ng pagkagusto sa kanya, pero tinanggihan niya ang binata. Wala siyang panahon para tumanggap ng manliligaw, sapagkat nakapokus siya sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Naiintindihan naman daw yun ni Jake. Ganun pa man, palagi pa rin itong bumibili ng barbecue nila at pati na rin gulay. Ngumiti lamang siya sa sinabi nito. Matapos mabigay sa customer niya ang order at ito ay mabayaran, ay naupo muna siya sa silya para magpahinga. Miss, pwede ba akong bumili ng barbecue mo? Tanong ng isang ginoo. Kit nagmulat ng mga mata si Larissa. Nakita niya ang isang lalaki na malamang ay nasa 5'5" ang taas. May mga puting buhok na rin ito at masuyo ang ngiti na iginawad niya rito. Gagad niyang inasikaso ang ginoo. Nagulat siya dahil napakarami nitong in-order. Ang sabi nito, ipapamerienda raw nito sa mga trabador ng kanyang ginagawang bahay. Excited siyang nag-ihaw ng sandaling iyon. Tinulungan na rin siya ni Lily. Nakakarating pa lamang galing sa grocery. Tinitignan ng ginoo na nagngangalang Marcus ang kanyang ina. Ramdam nito kung gaanong nahihirapan sila. Nahihirapan sa kanilang ginagawa. Kaya gagawin nito ang lahat para sila ay matulungan. Matapos maihaw ni Larissa ang order ng ginoo, ay binigay na nito ang bayad. Pagkatapos ay nagpasalamat naman sila roon. Mukhang makakauwi tayo ng maaga ngayon, anak ha. Kaunti na lamang ang ititinda natin. Masiglang sabi ng kanyang ina. Natuwa naman siya noon dahil makakapagpapahinga sila ng maaga. Pagdating ni Nicolas, tinulungan na silang iligpit ang iba pang mga gamit. Ikinwento kaagad ng dalawang pamamakyaw ng ginoo sa tinda nila. Nagtaka naman si Nicolas. Ipinadescribe niya ang itsura ng lalaki. Kumabog ng malakas ang dibdib niya dahil pamilyar sa kanya ang itsura na binanggit ng mga ito. Biglang naisip niya ang kanang kamay ng kanyang ama. Nakita niya ito kanina pero bigla ring nawala. Inisip na lamang niya na baka namalikmata lamang siya. Naiukom niya ang kanyang kamao. Hindi na siya pwedeng magtago pa. Kailangang harapin na ni Nicolas ang katotohanan. Kailangan na ring malaman ng kanyang mga anak ang totoong estado ng kanilang buhay noong siya ay nasa kabataan pa lamang. Kung ito ang dapat gawin para sa pamilya niya, ay gagawin niya iyon. Mabigyan niya lamang ng magandang buhay ang mga ito. Harapin niya kung sino talaga siya. Sa kabilang banda naman, ay pumasok si Marcus sa opisina ni Carlo. Nadatnan niya ang kaibigan na nasa harapan ng mga dokumento. Tinawag niya ang pangalan ng lalaki. Napatingin naman ito sa kanya. Tinanong nito kung ano ang sadya niya rito. Nakita ko na siya, Carlo. Seryosong sabi ni Marcus. Natigilan si Carlo at may luhang dumaraos sa kanyang pisngi. Sa wakas ay makikita niya na ang kanyang anak. Sa mahabang panahon na hinanap niya ito, ay makakapiling niya na ang kanyang anak. Pero paano siya nakakasiguro na anak nga niya ang nakita ng kanyang kaibigan? Tinanong niya ang kaibigan. Ang sabi ni Marcus, matagal na ngang hindi nila nakikita si Nicolas,
Pero alam niyang ito ang nakita niya kanina habang ito ay namamasada. Ang patay na balat nito sa pisngi at talaga namang magkawig sila. Nakuha na niya ng litrato kanina ang inaanak. Ipinakita niya ngayon rito. Siya nga si Nicolas. Siya ang aking anak. Emosyonal na sabi ni Carlo. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na gusto niyang makita ang kanyang anak. Ngunit tumanggi ito. Mas mainam na palipasin muna ng ilang araw. Si Marcos daw ang kakausap rito. Kailangan nilang dahan-dahanin ang sitwasyon. Baka matakot si Nicolas at umalis na lamang. Sumang-ayon naman siya sapagkat hindi na siya pabata. Siya ay patanda na. Kailangan niya ng tagapagmana. Nag-iisang anak niya kasi si Nicolas. Namatay ang kanyang asawa sa sakit sa puso. 5 taon pa lamang noon ang kanyang anak. Hindi na rin niya nagawang mag-asawa pa at wala na siyang panahon dahil sa paghahanap niya sa kanyang anak at pag-aasikaso ng kanyang kumpanya. Mabuti na lang at nandyan si Marcos para siya ay tulungan. Sobrang thankful siya sa kanyang kaibigan. Napag-aral na rin ito ang mga anak at nagtatrabaho na sa kanyang kumpanya. Masaya siya sa achievements ng mga ito. Kahit wala ang kanyang anak, nariyan naman si Marcos para pag-aanin ng loob niya. Soon, makakasama mo rin ang iyong anak, Carlo. Tiyak na namimiss ka na noon. Pagtitiyak ni Marcos. Malamang ay pinag-iisipan na rin ito na bumalik sa'yo, sabi ni Marcos. Sinabi rin ni Marcos na nakita nito ang mag-ina ni Nicolas. Sinundan niya kasi ito ng tanghali. Ikinuwento nito ang buhay nila. Naawa tuloy siya dahil doon. Nangako siya sa kanyang sarili na kapag nagkita sila ng kanyang apo, ay ito ang susunod sa yapak ng kanyang ama. Pinagsisihan rin ni Carlo ang ginawa niya noon. Ang ipakasal ang kanyang anak sa hindi nito mahal. Anak ito ng business partner niya. Akala niya iyon ang makakabuti sa anak, pero hindi pala. Naglayas ito at walang ibang dapat sisihin kung hindi siya. Kasalanan ko ito, Marcos. Kung hindi ko sana yun naputol na ang iba pa sana niyang sasabihin nang magsalita kaagad ang kanyang kaibigan. Huwag na raw niyang sisihin ang kanyang sarili. Nangyari na ang mga nangyari at hindi na yun mababalik pa. Hindi pa naman raw huli ang lahat para magkasama-sama sila. Napangiti siya dahil sa sinabi nito. Maswerte talaga siya sa kanyang kaibigan. Muli, sa kabilang banda naman, sa pinagtatrabahuan ni Catherine, kasalukuyan siyang naglalagay ng kolorete sa muka. Nasa sariling cubicle ito at nagpapaganda. Kakatapos lamang niyang mag-lunch at maya-maya ay magtatrabaho na siya ulit. Marami pa siyang gagawin bilang trainee as manager. Napataas ang kilay niya nang marinig ang pinag-uusapan ng nasa kanilang cubicle. Ang sabi ni Miles ay hinahanap daw ng may-ari ng CN Corporation, ang anak nito na matagal nang nawalay sa kanya. Narinig lang ito ng isang empleyado ng kumpanya at ipinalita sa isang manager nila na kaibigan nito. May pakpak talaga ang balita. Kailangan na daw ang kapalit bilang CEO ng kumpanya. Ang CEO ng CNN Corporation ang nagmamay-ari ng Westland kung saan nagtatrabaho si Catherine. May mga iba pang branch ng BPO company na nagkalat sa Pilipinas. Sobrang yaman talaga nito pero byudo. Naisip tuloy niya na para bang gusto niyang landiin ang CEO. Once a year ay may meeting ang mga managers sa CNN Corporation. Mamimit na niya ang CEO. Ang sabi nila, kahit may edad na ito, ay talaga namang napakagwapo pa rin ito at matikas. Nakaisip tuloy si Catherine ng magandang ideya. 1 month lamang ang training niya at 2 months from now ay may meeting na sila. Inilagay niya sa bag ang makeup kit at lumabas ng office na may ngisi sa mga labi. Papunta na siya sa manager's office. Gabi iyon at kasalukuyan ng naghahapunan ng pamilya ni Nicolas. Pinagsaluhan nila ang tirang barbecue na tinernohan ng iniyaw na isda. Hindi maiwasang mapangiti ng ama ng tahanan dahil maagang kumakain ng kanyang mag-anak. Napatingin naman sa kanya si Lily at nginitian siya nito. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa na nakapatong sa hita nito. Nginitian niya ang asawa na nakasama niya sa hirap at ginhawa. Ito na nga ang tamang panahon para iparanas niya sa kanyang pamilya ang kaginhawaan ng buhay na deserve naman ng mga ito. Tumango siya at alam na iyon ni Lily.
Tinignan niya ang mga anak, nakakatapos lamang kumain. "Mga anak, may mahalaga akong sasabihin sa inyo," anunsyo niya. Napatingin naman sa kanya ang dalawa. Tinanong ni Larissa kung ano ang bagay na iyon. Huminga si Nicolas ng malalim at nagsimula ng ikwento ang kanyang nakaraan. Pagkatapos ng graduation niya noon sa kolehiyo, sinabi ng kanyang ama na may babae na nais itong ipakilala sa kanya. Hanggang sa nagdesisyon ito isang araw na ipakasal si Nicolas rito. Tumanggi siya pero mapilit ang kanyang ama, kaya wala siyang ibang choice kung hindi ang maglehas na lamang. Doon niya nakilala si Lily sa isang grocery store dito sa probinsya. Nagtatrabaho siya at nakapag-ipon ng pampakasal nila. Hindi siya pwedeng magtrabaho sa mga kumpanya dahil baka makilala lamang siya. Kaya naman minabuti niyang maging isang tricycle driver. Payag naman si Lily dahil alam na nito ang nakaraan niya. Masaya siya dahil natutustusan niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero ganun pa man, ay iniisip-isip niya pa rin na kailangan na niyang bumalik sa kanyang ama para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ayaw niyang maghirap ang kanyang mga anak habang panahon. Yung lalaki na naging customer ng anak niya ay ang kanyang ninong na si Marcus. Baka hinahanap na siya ng kanyang ama dahil kailangan ito ng tagapagmana ng kumpanya. Hindi namamalik mata si Nicolas nang makita niya ang kanyang ninong sa bayan. "Anong balak mo ngayon?" tanong ni Lily. Masaya si Lily sa desisyon ng kanyang asawa. Masaya siya dahil magkakasama na ang mag-ama. Hindi naman niya hangad ang mga material na bagay. Ang mahalaga sa kanya ay buo silang pamilya. Hinahayaan niya na lamang magdesisyon si Nicolas. Wala siyang karapatan na manghimasok sa desisyon nito. Hindi man naranasan ni Lily ang pinagdaanan ng asawa, pero alam niya na nasaktan ng sobra si Nicolas. "Pupunta ako bukas ng Maynila. Kailangan naming magharap ni Dad. Hintayin niyo ako rito Buong din niyang sabi. Tumango na lamang ang tatlo at masayang-masaya naman si Nathaniel dahil makikilala na nito ang kanyang lolo. Nagulat naman si Larissa dahil hindi niya akalain na mayaman pala ang kanyang ama. Parang bomba yon na sumabog sa kanyang pandinig. Yun pala ang dahilan kung bakit ito ang buhay na meron sila. Sa wakas, makikilala niya ang kanyang lolo. Kinabukasan ay maagang naganda si Nicolas para sa pagpunta nila sa Maynila. Kinakabahan siya sa muli nilang pagkikita ng ama. Mabuti na lamang at nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang kanyang nakaraan at harapin ang tunay na siya. Habang buhay ay mananatili ang galit sa kanyang ama. Kailangan niyang patawarin ang kanyang ama lalo at may pamilya na siya. Hindi na malaya ni Nicolas na tumutulo na pala ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Aminin man niya o hindi, ay namiss niya talaga ang kanyang ama. Kamusta na kaya ito sa loob ng 20 taon na nawalay siya rito? Biglang naalala niya ang ninong Marcus niya. Alam niyang hindi nito pababayaan si Carlo. 4 na oras ang itinagal ng biyahe, hanggang sa marating na niya ang lugar ng kinalakihan. Sumakay siya patungo sa kumpanya. Nang makarating, ay sakto naman na may sasakyan na papalabas ng gate. Huminto iyon sa tapat niya. Lumabas ang sakay niyon na walang iba kung hindi ang ninong Marcus niya. Pagkagulat ang makikita sa mukha nito. "Nicolas, ikaw na ba yan?" tanong ng Ginoo. "Ninong Marcus," mangiyak-iyak na sabi niya. Naglakad papalapit sa kanya ang lalaki. Siya naman ay natulos sa kanyang kinatatayuan. Maigpit siyang niyakap nito at tinapik ang kanyang likuran. Nagpapasalamat ito dahil pinuntahan nito ang kumpanya. Balak din sana nito na pumunta sa kanila para makausap siya. Mabuti na lamang ay nagtagpo silang dalawa. Mangiyak-ngiyak ito habang sinasabi yon. "Nasasabi kang iyong ama na makita ka, Nicolas," nakangiti itong sabi, habang pinupunasan ng ama ang mga mata. "Gusto ko po siyang makita, Ninong," matigas niyang sabi. Pumasok ito sa sasakyan at ipinark iyon. Sabay silang pumasok sa loob. Pagtataka ang makikita sa mga mukha ng mga naroon. Marahil iniisip ng mga ito kung sino ang kasama ni Marcus. Hindi kaya siya ang anak ni Sir Carlo? Tanong ng isa. Hindi na lamang nila iyon pinansin at pumasok na sa loob. Sinabi naman ng lalaki na alam ng lahat na may nawawalang anak si Carlo.
at ang iba ay nagpresinta na hanapin siya. Yun nga lang, ay nakita na siya ni Marcus. Bibigyan sana si Marcus ng kanyang ama ng pabuya dahil sa pagkakahanap sa kanya. Ngunit tumanggi ito. Ibinabalik lamang ng kanyang ninong ang mga kabutihan na itinutulong ni Carlo. Ready ka na ba? Tanong nito nang bumukas ang elevator. Sinabi niya na kinakabahan siya pero dala lang yon ng excitement. Tiyak na maugulat daw ang kanyang ama. Nang nasa tapat na sila ng pintuan, binuksan niyon ang sekretary ni Carlo. Nauna munang pumasok si Marcus. Rinig niya ang boses ng kanyang ama. Wala pa ring nagbago sa tono ng boses nito. Napakamakapangyarihan pa rin itong magsalita. Medyo nagkaedad lamang ang boses nito. Sinabi ng sekretarya na pumasok na raw siya. Ang sabi ni Marcus ay may bisita si Carlo at nais siyang makausap. Ngumiti ang sekretarya na anak daw ng dating sekretarya ng kanyang ama. Ikaw ba yan, Mikey? Nagtatakang tanong niya sa mababang boses at tumango naman ito at sumagot ng opo. Dalagang-dalaga ka na. Soon, ikaw ang magiging sekretarya ng anak ko. Tiyak na magkakasundo kayo noon. Nakangiti side niya. Natutuwa naman raw ito kung sakali. Pumasok na siya sa loob. Napatingin siya sa lalaki na nakaupo sa mahogany table nito. Ang CEO ng CNN Corporation. Napaawang ang labi nito at napatitig sa kanya. Anak ko? Puno ng pagsuyo nitong sabi habang naglalandas ang luha sa pisngi nito. Dad? Punong-puno ng pangungulila ang boses niya. Tumayo si Carlo at sinalubong siya ng maigpit na yakap. Paulit-ulit nitong sinasambit ang pangalan niya habang ito ay umiiyak sa kanyang balikat. Naiyak na rin siya sa balikat ng kanyang ama. Sobrang namiss niya talaga ito. Ang tagal na panahon niyang tiniis ang kanyang ama. Hindi man lamang niya naisip na baka nagkasakit na ito. Kakaisip ng kung ano-ano patungkol sa kanya. Naging selfish siya dahil lamang sa takot sa responsibilidad. Naging duwag siya na ipaglaban ang gusto niya. Kumusta ka na, iho? Tanong nito. Binigyan naman sila ni Marcus ng tissue, pamula sa kanilang mga luha. Ayos lang po ako, tay. May pamilya na po ako. 2 po ang aking anak. May asawa akong napakabait at mapagpasensya at sobrang sikap sa buhay. Tiyak na magugustuhan niyo po siya kapag nakita niyo po siya. Puno ng pagmamalaki nitong sabi. Naupo sila sa sopa at ipinagpatuloy ang usapan. Ang sabi ni Carlo, walang problema sa bagay na iyon. Kung ganoon ang ugali ng napangasawa niya, ay magugustuhan niya talaga ito. Masaya ito para sa kanya. Sinabi niya na bukas rin ay babiyahe sila pabalik sa kanyang probinsya. Nasasabik na raw itong makita ang mga apo. Gusto na rin nila na makita ang kanilang lolo. Tay, excited silang makilala ka. Sambit niya na parang hinaplos naman ang puso ni Carlo sa sinabi ng kanyang anak. Sinabi ng Ginoo na siya ang mamamahala ng kumpanya. Ngunit umiling na lamang siya rito. Mahal raw niya ang ginagawa nilang mag-asawa. Gusto nilang ituloy yun rito sa Maynila. Sinabi niya na si Larissa ang magiging tagapagmana niya. Kapag graduate na si Nathaniel, magiging magkatuwang sila sa negosyo. Sumang-ayon naman si Carlo at nare-respeto ang desisyon ng kanyang anak. Tutulungan ko kayong magkaroon ng sariling pwesto rito sa Maynila. Mas maganda may sarili kayong strategy sa negosyo nyo at palalawakin natin sa tulong ng Ninong Marcos mo. Pumaling ito sa kanyang kaibigan. Nag-thumbs up naman ito sa kanya. Sinabi rin ng ama na magkakaroon sila ng sariling negosyo. Pwede rin silang magkaroon ng branch sa probinsya dahil marami silang kilala roon. Magkakaroon ng trabaho ang mga tao roon. Masayang-masaya naman si Nicolas dahil suportado siya ng kanyang ama. Muli, nagyakapan na nga sila. Nagkapatawaran na rin ang mag-ama at magsisimula ulit ng panibagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Mabuti na lamang raw talaga at hindi siya naipakasal sa babae na gusto ni Carlo na pakasalan ng kanyang anak dahil may balak pala itong hindi maganda. Nais silang gawa ng masama nito. Gusto ng mga ito na maging tanyag ang kanilang kumpanya at iwalan si Nicolas kapag nakuha na ang gusto nila. Bumagsak ang kumpanya sa mga ito at naging simple na lamang ang pamumuhay nila. Money is powerful talaga, ika nga nila.
Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, lumabas silang mag-ama para kumain. Kapag nasundo daw ang kanyang pamilya, magkakaroon ng party sa kumpanya at magpapakain sila. Nawagan ni Nicolas ang kanyang mag-ina ng gabing iyon. Sinabi niya na uuwi siya the day after tomorrow. Tinanong ng kanyang mga anak kung kasama niya ang kanilang lolo. Sinabi naman niya na hindi, para ito ay sorpresa. Hindi alam ng mga ito na makikita nila ang kanilang lolo. Kasalukuyan nang nag-iiyaw si Larissa ng mga sandaling iyon nang mapansin si Catherine na naglalakad papalapit sa kanya. Naka-long back dress ito na tinernohan pa ng maong short. Kita tuloy ang mapuputi nitong hita at meron itong malapad ng ngiti. Alam mo ba na manager na ako? Grabe Larissa, ang taas ng sahod ko. Sa isang buwan ay naipapasyal ko ang mga magulang ko sa isang sikat na restaurant. Nabibili ko ang gusto ko. At syempre, masarap ang inuman namin. Nakangisi nitong sabi. Nagtimpi si Larissa. Gusto niyang sabihin na ang lolo niya ay pagmamay-ari ng malaking kumpanya at soon ay makakasama na rin nila. Sinabi pa ni Catherine na mararelocate siya sa Maynila dahil may branch doon ang call center nila. Tataas ulit ang sahod nito at kukunin niya raw ang magulang nito roon. Masaya ako para sa iyo, Kat. Nakangiti niyang sabi. She's still humble. Tinignan nito ang inihaw niyang barbecue at ibinalik ang tingin sa kanya. Ikaw, kailan ka mag-a-apply ng trabaho? For sure may trabaho na para sa iyo. Kahit high school graduate ka lang. Kasi naman ganyan, nagtsatsaga ka sa paiyaw-iyaw. Nang iinsulto nitong sabi. Magsasalita na sana ulit si Larissa at sasabihin na wala sa pinag-aralan ng pag-asenso sa buhay. Kung hindi sa sipag at tiyaga, nang bigla na lamang magsalita ang kanyang ina. Huwag mong minamalit si Larissa, Kat. Bilog ang mundo. Tandaan mo yan. Baka mamaya ay mas mataas pa ang marating ng anak ko kaysa sayo. Naiinis na sabi ni Lily. Naiinis ito dahil sa pang-iinsulto ni Catherine sa kanyang anak. Pakaramdam niya ay naiinsulto rin siya, lalo siya ang ina nito. Natawa naman ang mahina si Catherine. Kita naman, paano mangyayari yun? Nag-iihaw lang naman kayo. Paano ang pag-asenso dyan? Nakataas ang kilay na sabi nito. Magsasalita na sana si Lily nang pinigilan nito ni Larissa. Nay, ayos lang ko ako. Huwag niyo na po siyang patulan. Puno ng pasensya na sabi ni Larissa. Naupo si Lily at inabutan niya naman ito ng tubig. Wala si Nathaniel at nasa paaralan nito. Mabuti na lamang at kumalma na ang kanyang ina. Nangako naman si Larissa na gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Papatunayan niya kay Kat na kaya nilang umasenso. Nakita niya ang luha sa mga mata ng kanyang ina. Niyakap niya ito at humingi ito ng pasensya sa kanya dahil hindi siya napag-aral ng kolehiyo. Ayos lang po yun, Nay. Hayaan niyo na lamang po. Pampalubag loob niya. Kinabukasan, habang abala si Lily at Larissa sa pagliligpit ng gulay na hindi na ibenta, ay may humintong tricycle sa kanilang harapan. Laking gulat na lamang ni Larissa nang makita ang kanyang ama na naglalakad papalapit sa kanila. Kaagad niya itong tinawag na, Tay! At ito ay kanyang niyakap. Napatingin rin ang kanyang ina at ito ay nagtaka. Sinabi nito kay Nicolas na hindi man lamang ito nagpasabi na uuwi para sana ay nakapaghanda sila ng pagkain o kaya naman ay umuwi ng maaga para nakapagluto man lamang upang sa gayon ay sila ay magsalo-salo. Tay, kasama niyo po si Lolo? Tanong ni Larissa. Malungkot na napangiti ang kanyang ama at sinabing hindi nito kasama ang kanyang ama. Uuwi na sila doon sa susunod na linggo. Nalungkot siya dahil excited pa naman siyang makita ang kanyang lolo. Pero hindi pa pala. Ayos lang po yun. Dahil soon ay makikita ko rin naman po siya. Kagad nilang isinakay ang mga gulay. Nagulat na lamang si Larissa at pati na rin si Lily na huminto sila sa store kung saan sila nag-iihaw. Iniabot sa kanila ang isang plastic. Magbihis kayo, may pupuntahan tayo, sabi ni Nicolas. Naguguluhan man, ay sinunod na lamang ng dalawa ang utos ng kanilang padre de pamilya. Nang makapagbihis, ay umuwi na sila sa kanila. Nagtataka talaga siya pero hinayaan na lamang niya iyon. Baka kasi kakain sila sa labas. Kumbaga, ititreat sila dahil nagkita na ang kanyang ama at lolo. Pagdating nila sa bahay,
ay nagulat na lamang sila pagpasok nila dahil may matandang nakaupo sa dekahoy nilang upuan. "Sino po siya, Tay?" tanong ni Larissa. Ngumiti naman ang Ginoo at si Nicolas. Doon lang nag-sink-in sa kanya na lolo niya pala iyon. May pagkakawig kasi sila ng kanyang ama. Naroon rin ang kanyang kapatid na kakulitan ng isang Ginorin, yung lalaking pumakyaw ng kanyang barbecue. Bago yun, nilapitan siya ng kanyang abuelo at niyakap ng mahigpit. "Ang laki niyo na, mga apo ko. Manang-mana kayo sa inyong magulang na maganda at gwapo." Puri nito sa kanila. Ngumiti naman sina Nicolas at Nini na nakamasid lamang sa dalawa. Humiwalay ang matanda sa pagkakayakap sa dalaga. "Ang ganda-ganda mo, Iha." Puno ng paghanga nitong sabi. Nagpasalamat naman siya sa sinabi nito. Nilingon ng matanda ang kanyang ina. Lumapit ito at niyakap si Lini. Nagkamustahan at nagpasalamat si Carlos sa pag-aalaga kay Nicolas, sa pagiging mabuti nitong asawa at ina. Masaya ang kanyang ina dahil gusto siya ng biyanan. Nag-group hug silang lahat kasama si Marcus. Ipinakilala rin ito ni Carlos sa kanila. Nagkunwaring nagtatampo si Larissa sa kanyang ama dahil akala niya hindi niya makikita ang kanyang lolo. Sinabi naman ni Nicolas na sorpresa iyon. Ganoon pa man, ay masaya pa rin siya. "So ano, tara na, kain tayo sa bayan." Excited na sabi ni Marcus. May truck sa harapan ng bahay at doon daw ilalagay ang mga gamit nila dahil bukas ay aalis na sila roon at pupunta na ng Maynila para doon manirahan. Nasa silid daw ang dalawang lalaki na driver at nagpapahinga ang mga ito. Isa sila sa mga katuwang ni Carlos sa mansyon. Masayang-masaya ang mag-anak at kumain sila sa isang sikat na restaurant at kinain ng mga hindi pa nakakain. Namasyal sa mall at bumili ng mga damit at iba pang mga kailangan. Dahil laki sa hirap, pumili ng sakto lamang si Larissa at Nathaniel na ikinangiti naman ang apat. Nag-take out sila para sa pagkain ng dalawang trabahador. Nag-check-in sila sa isang hotel at doon natulog. Manghang-mangha si Lini, Larissa at si Nathaniel sa ganda ng hotel na kanilang tinulugan. Tigi-isa pa silang kwarto na may sariling banyo. Maging ang dalawang trabahador ay may sariling silidrin sa tabi nila. "Ang saya ko ngayon, Dad. Nakikita kong masaya ang aking pamilya." Masayang sabi ni Nicolas. Nagpapasalamat rin siya sa ninong niya sa matyagang paghahanap sa kanya. Natulog na sila matapos kumain at makapagkwentuhan. Dahil bukas ay aalis na sila sa lugar at haharapin ang panibagong buhay sa Maynila. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa pamilya ni Nicolas pagpasok nila sa kumpanya. Naroon ang lahat ng empleyado sa lobby at sa labas ng gusali. Sa labas ay may mga naghahanda ng mesa, dekorasyon, pagkain at iba pang kailangan sa isang salo-salo. Abala ang lahat. Ang ilan ay naiiwan para sa trabaho at ang iba naman ay nakatoka sa pagbati sa pamilya ng CEO. Ang iba ay sa paghahanda ng selebrasyon. Maluwang ang espasyo sa harapan ng gusali. Kasya ang maraming mesa. Mabuti na lamang at may lilim iyon para iyong isang malawak na plaza. Pwera pa sa parking area. Nagaya na si Carlo ng salo-salo sa mga empleyado niya. Sa susunod na araw na ang engrandeng selebrasyon para sa pagbalik ni Nicolas. Gaganapin iyon pagkatapos ng meeting ng mga manager. Lahat ng mga kamag-anak, malalapit na kakilala at kaibigan ang dadalo sa selebrasyon na iyon. Nagsalo-salo na ang mga naroon. Lahat ay masaya dahil sa wakas ay nagkasama na ang mag-ama. Nais kong formal na ipakilala sa inyo ang aking nag-iisang anak na si Nicolas, ang kanyang may bahay na si Lily at ang kanyang dalawang anak na si Larissa at Nathaniel. Pagpapakilala nito sa apat, masigabong palakpakan naman ang narinig sa buong compound. Kitagal kaming nahiwalay sa isa't isa at sa tamang panahon ay nagkasama ulit kami. Maraming salamat anak dahil tinanggap mo ulit ako. Puno ng pagsuyo na sabi ni Carlo. Tinanggap naman niyon ni Nicolas. Buffet ang pagsaserve ng pagkain, kaya kanya-kanya na sila ng kuha. Ngunit ang anim ay pinagserve ng mga nakatalaga sa buffet table. Masayang pinagmasdan ni Larissa ang mga naroon. Bukas ng gabi i-announce ang soon-to-be CEO ng kumpanya.
Nasa sala sina Larissa, Nicolas, Carlo, at pati na rin Marcus. Kasalukuyan naman na nakikipag-coordinate si Marcus sa mga nasa mataas na posisyon ng mga call center buildings para makipag-coordinate sa mga manager. Handa ka na ba para bukas, Apo? Tanong ni Carlo kay Larissa. Tumango naman si Larissa sapagkat siya ay handa na. After siyang ipakilala ng kanyang lolo, ay mag-aaral siya ng business management sa isang kilalang universidad sa Maynila. Habang nag-aaral, ititrain na siya ng kanyang lolo kahit papaano para hindi na siya mahirapan pagka-graduate niya. Napag-usapan rin nila Carlo at Nicolas na sa susunod na linggo ay itutuloy nila ang kanilang negosyo na barbecue. Malapit sa kumpanya ang pagtatayuan nila ng kanilang negosyo. Maluwag pa ang lupa roon ni Carlo. Magpapatayo sila ng mini house para sa negosyo nila. Pagsisimula pa lamang sila sa maliit na pawid habang hindi pa tapos ang kanilang bahay. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Nicolas dahil sa kanyang ama sapagkat sinuportahan nito ang gusto nilang mag-asawa. Nagpapahinga na sina Lily at Nathaniel dahil napagod sila sa paglilipat ng mga credentials ni Nathaniel sa bagong paaralan nito. Handa na po ako, Lo. Matigas na sabi ni Larissa. Napangiti naman sina Carlo at Nicolas. Masaya sila dahil walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Larissa ang posisyong iniatang sa kanya. Sabay-sabay na silang nagpahinga. Makikita rin daw ng dalaga ang bunsong anak ni Marcus na 3 taon ng tanda sa kanya. Hindi niya alam pero excited siyang makita ang binatang iyon. Pinakatitigan ni Larissa ang office attire na nasa wardrobe niya. Alam niyang isa sa manager ay si Catherine dahil nabasa niya iyon sa manager's list. Makikita mo bukas kung sino ang nilalait mo noon, Catherine. Aniya, isinara niya na ang wardrobe at nahiga para matulog. Sa kabilang banda, kasalukuyan nang nagbibihis si Catherine sa hotel na tinutuluyan nilang mga manager at may mga matataas sa posisyon sa kumpanya. Na-excite siyang makita ang CEO. Kaya naman magpapaganda siya ng bongga para lamang dito. Biniro pa nga siya ng kaklose niya na baklang manager na talagang pinaghahandaan niya raw ang pagpunta roon. Ang sagot naman niya, "Siyempre, naroon kaya ang CEO ng CNN Corporation. Biyudo raw yun, no? Kung mabibingyot ko yun, aba, diba talaga tayo." Natatawa niyang sambit. Natawa na lamang rin ang baklang manager, pero nainis naman ito. Masyado daw mataas ang tingin ni Catherine sa kanyang sarili. Nang matapos na silang maganda, lumabas na sila ng hotel. May naghihintay na sa kanilang sasakyan. Namangha sila nang makita ang isang bagong-bago na Range Rover na kulay itim. Nasa labas ito ng hotel. Napanganga na lamang sila dahil sa pagkagulat. Ang yaman talaga ni Sir Carlo, no? Hindi napigilang mapabulalas ni Anthony, isa sa mga head manager ng call center sa Laguna branch. Napangiti naman si Catherine. Milyonarya na kasi siya kung sakali man na mabingbit niya ang CEO. Sumakay na sila ng sasakyan at binigtas ang daan patungong CNN Corporation. First letter ng mag-asawang Carlo at Nancy. Lumabas na sila ng sasakyan at pumasok sa loob ng gusali. Tinignan ng mga taong naroon. Kinaid sila ng isang receptionist patungo sa conference roon sa top floor ng building. Naroon ang main office ng CEO. Conference room at mga meeting room ng mga may matataas na posisyon sa kumpanya. Pumasok na sila sa loob ng conference room pagkarating nila roon. Namangha sila dahil sa sobrang ganda ng silid. Napakagarbo talaga nito. Hindi biro ang halaga ng mga muebles, vase, paintings, at iba pang mga babasagin roon. Tiyak na 1 taon nilang sasahurin ang halaga ng mga iyon. Magiging milyonaryo na ako neto, nasasabik na sabi ni Catherine. Napairap na lamang ang baklang manager sa kanya. Mula sa nakasarang pintuan, pumasok si Carlo at Marcus na may dalang mamahaling iPad. Nandito na ba ang lahat? Tanong ni Carlo. Sumagot naman ng yes sir ang mga naroon. Tumayo si Catherine at lumapit kay Carlo. Nakipagkamay ito at binati nito ang CEO ng isang magandang umaga at nagagalak itong makilala siya. Hindi lingid sa kaalaman ng Ginoo ang patungkol sa dating kaklase ni Larissa na nilalait ang kanyang apo. Ikaw ba ang bagong manager sa Westland? Tanong niya. Tumango naman ito sa kanya. Napatango-tango naman siya rito.
Bumalik na sa upuan si Catherine. Maghintay na lang po muna tayo ng 5 minuto sa pagdating ng aking apo. She will be the CEO of CNN Corporation pagkatapos niyang graduate ng college. Anunsyo niya. Naghintay nga sila ng 5 minuto hanggang sa kumatok na ang sekretarya niya. Sinabi na naroon na ang kanyang apo. Papasukin mo na siya, sambit ni Carlo. Dahan-dahan na bumukas ang pintuan at lahat ng pares ng mga mata na nasa conference room ay nakatuon sa pagbukas ng pintuan. Napasinghap sila nang pumasok ang isang dalaga na nakasuot ng beige coat na may kulay puting blouse na panloob. Nakasuot rin siya ng kulay beige na pants at tinernohan pa iyon ng black 2 inches close shoes na tiyak na branded iyon. Kulot ang buhok niya sa dulo at talaga namang napakaganda niya. Subalit ang labis at pinakanagulat sa lahat ng mga naroon ay walang iba kung hindi si Catherine nang mamukhaan ng babae. Larissa? Nagkakandaw-tal-utal niyang banggit sa pangalan ng dating kaklase. Napatingin ito sa kanya at ito ay ngumiti. Ngunit alam niyang ang ngiting iyon ay nang-iinsulto. Gusto ni Catherine na lumubog na lamang sa kinauupuan dahil sa sobrang pagkahiya. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Larissa, anak po ni Nicolas, ang nag-iisang anak ng CEO ng kumpanyang ito. At ako ang magiging tagapagmana ng CNN Corporation. But soon, my younger brother will help me to manage my company. Panimula nitong bagbati at muling tumingin sa kanya. Naglakad pa palapit kay Catherine. Kamusta ka na, Catherine? Congratulations, dahil manager ka na. Ako? Hindi mo ba ako i-congratulate? Dahil ako na ang tagapagmana ng kumpanyang ito. Nakataas ang kilay na sabi ni Larissa. Dahil doon, ay napalunok na lamang si Catherine. Hindi niya akalain na nagmamay-ari ito ng napakalaki at napakagandang kumpanya. Dahil doon ay kinabahan talaga siya. Napatitig si Larissa sa itsura ni Catherine, ngunit wala siyang balak na ipahiya ito. Gusto lang niyang malaman ito na lahat ng bagay at sitwasyon ay pwede talagang magbago. Ngunit kung hihingi ito ng tawad sa kanya, ay talaga namang patatawarin niya ito. Kitang-kita niya sa mukha nito na talaga namang nababalisa ito. Umalis ito sa kinauupuan at yumukod sa kanya. Nagulat siya sa ginawa nito. Maging ang mga naroon ay nagulat rin sa ginawa nito. Ni Catherine. Larissa, patawarin mo sana ako. Hindi ko sinasadya ang mga nasabi ko. Nadala lamang ako ng pagiging arogante ko sa kung ano man ang nakamit ko. Nagsisisi na talaga ako. Sana'y mapatawad mo pa ako. Ayokong mawalan ng trabaho. Bahalaga sa akin ito lalo na at maayos at mataas ang sahod. Kaya please, Larissa, nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa nitong sabi habang ito ay umiiyak. Gulat na gulat ang mga ito sa ginawa ni Catherine. Tumayo ka dyan, Kat. Putos niya at sinunod naman ito. Huminga siya ng malalim at sinabing pinapatawad niya na ito. Pinaliwanag naman niya sa mga naroon na dati silang magkaklase at magkaibigan. Nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan. Nagsimula ang meeting ukol sa mga report ng manager at mga dapat gawin. Kasama na ang mga bagong rules at pati na rin iba pa para sa ikakabuti ng kanilang trabaho at nasasakupan. Nang matapos ang meeting, isa-isang naglabasan ng mga ito. Inimbitahan niya rin ang mga ito na dumalo mamayang gabi sa kanilang welcome party. Nakipag-usap naman si Catherine at formal na nagpasalamat sa kanya. Nagkaayos sila, ngunit hindi naging magkaibigan. Naisagawa ang welcome party ng maayos at tahimik. Simple lamang iyon, ayon na rin sa gusto ng pamilya ni Nicolas. Hindi sila sanay na gumastos ng malaki. Ayos na yung simple basta't nairaos nila. Pinati sila ng mga naroon at natutuwa dahil nabuo na ulit ang pamilya ni Carlo. Can I dance to the most beautiful lady tonight? Anang ng boses sa kanyang harapan, habang pinagmamasdan ng Larissa ang mga bulaklak sa paligid. Isang gwapo at matipunong lalaki iyon. Nagpakilala itong Raver, bunsong anak ni Marcus. Pinaunlakan naman iyon ni Larissa. Nagsayaw sila sa gitnang bulwagan, kasama ang mga iba pang kapareha na nagsasayawan rin. Pagkatapos ay nag-usap rin silang dalawa. Sana'y magkamabutihan sila Larissa at Raver nong, sabi naman ni Nicolas sa kanyang ninong Marcus.
katabi niya ang kanyang may bahay na walang iba kung hindi si Lily. Samantalang si Nathaniel naman ay kasama ang lolong si Carlo at nakikipagkwentuhan sa mga bisitang naroon. Bibo kasi ang binatilyo at magaling makisama. Natapos ang okasyon na sila ay talaga namang napakasaya. Nagsimula na ngang mag-aral si Larissa. Masugid naman ang naligaw si Raver sa kanya. Pinayagan naman si Raver na ligawan ng dalaga dahil hindi na rin sila mga bata. Pagka-graduate ni Larissa, sinagot na niya si Raver. Pinamahalaan ng kanilang kumpanya at makalipas ang 1 taon ay nagpakasal na nga silang dalawa. Nang sandaling iyon ay wala nang mahiling pa si Carlo. Bumalik ang kanyang anak at magkakaroon na rin siya ng apo sa tuhod.